Okay, by-check naman natin tong isang rock rider dito na MTB. So, nung last time, binay-check natin to. Itong tribe na gravel bike or road bike. So, ito naman tayo, si rock rider na MTB. Tignan natin kung sulit ba yung presyo niyang 25,000 pesos para sa ganitong bisikleta. Complete the mission. Project natin tong si Rock Rider. So nakababa na yung isa dito pero yung ito muna kasi naka-setup na to ganito. And so yung frame nito ay alloy na and ayan medyo yung gulong niya ay 27.5 by 2.0 between. So yung brand ni Decathlon ang kikita niya between Rock Rider, Van Rysel. So, mga Australian brand yan kung hindi ako nagkakamali. So, yung frame nito ay medium size pero madaming sizes to, small, medium, large kung ako nagkakamali sa mga ganitong bisikleta. Cable routing, lahat naka-external pero naka one way lang kasi to. Ito yung kanyang cable ng ADI, ito naman yung kanyang brake cable sa likod. Covered. Ang downside nito, tulad ng sinabi ko sa kabila, ito kakalawangin pag nagtagal-tagal. Kasi ngayon putik, tatalsik dito, yung tubig, lagay natin ng ulam, ay mayroong isa dito, kitang-kita naka 1 by 9. Ito naman kanyang crank set, square taper pa to, 170mm. Feeling ko ito ay nasa 32. Ayan, yung kanyang crank dito. Yung chain, walang masyadong, parang KMC ang ginamit dito. Ay hindi, wala siyang specific hindi ko masyadong makita Zoom natin. Ayan, parang hindi masyado makita. KMC nga. So, confirm, KMC nga. So, yung kanyang RD naman ay Advent Children Microshifts. So, kung naka-Advent Microshift kayo, comment nung below kung ano bang performance ng shifting nito. Kung pang Saramba, pang L2, pang Shimano. Ano bang level nito? Ibang level ba to? So, yung mga alikabok, natin ako. Excuse me po. Yung tanong, tingnan natin. Tingnan natin yung 42 teeth. Ayan. So, 42 teeth, 1142 teeth, naka 9 speed. 1 by 9 speed, 1142 teeth. Yung sa likod niya ay 160mm rotors, kung yung nagkakamali, and 6 bolts din na quick release. Ayan, nakatayo kasi ito, hindi ko masyado makita sa likod. Yung spokes nito, stainless steel, saka parang kapal, Yung niya, naka-shader valve pa and 160mm. Double wall alloy rim between all terrain 27.5 by 2.20 at 2.0. Ayan, naka-strap pa. So, tingnan natin seat post nito. Ayan, mga 27.2 pa to. Yung mga ganito. Maliit pa. So, yung taas niya, ito yung specific brand or model niya, ST530. And yung kanyang handlebar, ayan, around 7mm. Meron siyang bling-bling. And pangkaraniwan, kung doon nagkakamali yung mga ganito, yung mga headset, ay ball bearing pa sa mga stock. No? So, comment lang below kung shield na to, pero tingin ko ball bearing pa yung mga ganito. And yung kanyang stem, medyo maliit lang dito, nasa 70mm lang. Clamping 31.8. And yung kanyang hydro ay Tektro. So, ganito yung nilalagay nila sa mga na-check natin dati ng mga branded na bisikleta. Ayan, yung grips niya, between yung nilagay. Itong binabudget natin sa baba ay XL. Ito, parang feeling ko same lang. Yung kanyang sa kabila, naka 1 by siya. Yung fork naman, tingnan natin. Yung fork, 80mm travel, naka-indicate na, naka-reverse arc din siya dito. Reverse fork. Tingnan natin kung ano to. Weight adjuster. Weight adjuster. Okay, meron siyang ganito dito. Ayan. So, meron siyang weight adjuster. Hindi pa to naka-air fork. Coil type pa to. Pero meron siya dito ng weight adjuster. Ito yung bihira natin makita sa mga fork ng mga MTB na nababike-check natin. Ayan. Depende yata to doon sa bigat mo ng rider. Yan. Yung head tube ay straight lang dito. So, unahan, 160mm rotors, Tektro pala yung ginamit na disc brake. And naka-QR din siya. And dito pa sa taas. Ayan. May pagka-box fifth. So dito merong nakalagay na between na rin na
bag, and meron niyang cellphone holder, pinakakamali yung taas niya. So, sa presyo niya ay 5,000, sarado na natin yan. Ayan, ang available size, small, XL, small, medium, large, ayan. Teka, zoom natin Ayan. Yung available na presyo and sizes, screenshot nyo na lang. Occasional mountain bike ride, so dyan siya madalas ginagamit. So, ano masabi nyo sa 25,000 pesos? Siguro dahil sa brand, kaya ganyan yung presyo niya. Although naka-advent siya, so kung ganito ang gamit yung advent, comment down below, bigyan nyo kami ng idea sa shifting ng microshift advent. Kasi bihira ako mabike check yan sa mga bisikleta. Mostly kasi mga naka L2, mga naka-SRAM, mga naka-Shimano Diore, mga ganon. So, bigyan nyo kami ng feedback sa kanyang ABD. Taka yung shifter niya. Yung pag-shift niya, okay ba? Yung shifter ng Advent, bihira ako makita to So, kung ganyan ang gamit niya, bigyan nyo kami ng idea sa shifting niyan. Tsaka meron pala dun, Ito naman yung nakasarap sa likod. Isama ko na rin. Ayan, may nakasarap sa likod na rock rider. Pang malakasan, naka 12 speed yan kung di ako nagkakamali. Ang presyo niya ay ayun, 55,990 or 56K. Ayan, tingnan natin. Nakasaram SX yung nilagay dito. Ayan, Saram SX, tsaka naka-Kenda. Kenda yung gulong. 29 by 2.20 or 20. Ayan. So, ito yata yung mas pinaka-branded ni Rock Rider. Ito yung budget niya, ito yung anak niya, ito yung magulang niya. 55,990. Ayan, yun yung pinakamahal dito na bisikleta. Sa MTB na level sa MTB. Pero kasi dito, meron pa ditong gravel. Ito pang matangkad na, 54,990. Ayan, naka-Shimano 105 na yun. Yung isang yun. Kasi, hindi ko siya mabudget kasi masyado siyang mataas. Unreachable na siya. So, ano masabi niya dito sa budget natin? 24,990 pesos. Dito lang yan sa Decathlon Mall of Asia. So, like, comment, share, subscribe, subi tayo. Love you all. Signing up.